Init na balita mula sa mundo ng politika, ang mga kamakailang pahayag ni Senator Robin Padilla ay nagdulot ng matinding kontrobersiya sa ating bansa. Sa kanyang pahayag, inihayag ni Padilla ang ilang revelasyon na naging sanhi ng malalaking usap-usapan. Inilabas niya ang mga seryosong akusasyon laban kay President Coting ng Norte Jr. at sa kanyang administrasyon na tiyak magpapabago sa takbo ng politika sa bansa. Sa isang pulong na ginanap kamakailan, ipinahayag ni Senator Robin Padilla ang ilang mabigat na impormasyon na may kinalaman sa mga iligal na gawain at katiwalian sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Padilla, may mga hindi kapani-paniwalang detalye na siyang makakasira sa kredibilidad ng Pangulo at ng kanyang mga kasamahan sa gobyerno. Hindi na nakapagtimpi ang senador at ipinaabot sa media ang mga impormasyon na kanyang natuklasan na tinukoy niyang magdudulot ng malaking pagbabago sa politika ng bansa. Isa sa mga pinakamabigat na revelasyon na ibinahagi ni Padilla ang umano'y koneksyon ng administrasyon sa ilang hindi tamang transaksyon na naglalagay sa kapakanan ng bayan sa alanganin. Sinabi ni Padilla na may ilang opisyal ng gobyerno ang sangkot sa mga peking kontrata na nagdudulot lamang ng kapakinabangan sa ilang pribadong tao, hindi sa nakararami. Ayon pa sa kanya, patuloy ang pag-usad ng mga isyong ito sa kabila ng mga pagbabalakid mula sa mga taong may kapangyarihan. Ang mga revelasyon ni Padilla ay agad-agad na kumakalat at naging usap-usapan sa social media at sa mga pangunahing news outlets. Ang mga taga-suporta ng administrasyon ay agad na nagtatanggol kay Pangulong Marcos. Ngunit ang mga kritiko naman ay nagsisimulang magduda at magtanong kung may katotohanan ng mga akusasyon. Ang mga pahayag ni Padilla ay nagdulot ng pag-aalboroto sa Senado at maging sa mga sektor ng lipunan na matagal nang may agam-agam tungkol sa transparency at integridad ng pamahalaan. Sa kabilang banda ay pinahayag ni Senator Padilla na layunin niya lamang ay mailantad ang mga maling gawain at maprotektahan ang interes ng taong bayan. Ayon pa sa kanya, hindi siya natatakot sa mga posibleng reperkusyon dahil alam niyang ito ang tama. Nais niya mapanagot ang mga taong responsable sa pagpapabaya at mga iligal na gawain sa loob ng gobyerno. Ang mga pahayag na ito ay nagsilbing isang hamon sa Administrasyong Marcos at nagbigay ng pagkakataon sa iba pang mga opisyal ng gobyerno na magpaliwanag sa mga isyong ito. Sa ngayon, patuloy ang mga investigasyon hinggil sa mga aligasyon at revelasyon ni Senator Robin Padilla. Tiniyak ng mga eksperto sa politika na malaki ang magiging epekto ng mga isyong ito sa darating na eleksyon at sa pangkalahatang pananaw ng publiko sa administrasyon. Nananatiling nakatutok ang sambayan ng Pilipino habang hinihintay nila ang mga susunod na hakbang ng gobyerno upang masaliksik ang mga aligasyong ibinanggit ni Padilla. Kung mapapatunayan ang mga pahayag na ito, tiyak na magdudulot ito ng isang malaking pagbabago sa politika ng Pilipinas. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbaga, para magkawatak-watak o masira yung pundasyon ng mga taga-suporta at wala nang makita yung mga taga-suporta ni Tatay Digong, magpapalipad sila ng takot sa mga gumagawa ng content pabor dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo naman ho dito mga kababayan, hindi na ho siguro taliwas. Hindi naman ho siguro lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan. Talagang Duterte supporter ho tayo. Kahit ano pang mangyari dyan, hindi ho tayo pwedeng bumitaw dito sa ano na to, dito sa nangyayari na to, ika nga. Pagka ho kasi natakot ho tayo, o di naman ho kaya binago ho natin ang ating naratibo, parang sinabi ho natin, nanalo itong mga demonyo na to. Ganito na lang ha. Ganito na lang gawin natin para talaga mas mabisa ang atake natin. Hindi na ho tayo ang gagawa ng banat doon sa mga kung ano mang nangyaring kaganapan sa House of Representatives kahapon. Hindi na ho para sa tayo ay magsalita pa dyan. Okay? Mga ordinaryong Pilipino, splice nyo, ikat nyo, kayo na hong bahala, magkomento. Wala na, tayo dito sa PH Update. Off limit ho tayo dyan. Ika nga, alam na ng sambayan ng Pilipino kung anong nangyari dyan. Kung anong klaseng mga napag-usapan dyan. Di na para sa atin pat magsalita. No? Kung anong nangyari dyan. Kasi meron hong babala ang mga mambabatas. Kung sakaling meron mang pinag-uusapan dyan,
Diba? Alam nyo na ho. O yung mga ordinaryong Pilipino, labas nyo na lang ho yung inyong saloobin kung ano nga bang nararamdaman nyo sa mga napag-usapan kahapon diyan sa House of Representatives. Sir, please, hindi naman namin sinasabing hindi eh. Pagbigyan Sino ba to? ng wakas ng puso. Ano ang pangalan nito? Wala kasing patch, di natin mabasa na maigi. Binakiusapan na pala AFP eh. Diba kasabi ng AFP, di naman PNP ang uniforme din eh. Wala na po siya. Ano yan, parang merong pakpak eh. Ano ba yan? Air Force. Air Force ba ho kayo? Mas former President of the Philippines, di ba? Yun ang hinihingi ng pamilya. Dahil sa ospital, Ayun. Sino ba tong ano na to? Kesyo sisingit daw siya. Procedural eklabu. Eto ro, rektaho tayo dito kay Senator Robin Padilla, no? Susundot ho siya kaugnay sa mga napag-usapan sa Senado. Mas mabisa sana tong si Senator Robin kung talagang hinarap niya itong si Torre to, di ba? Sayang lang kaso nasa Netherlands siya. Pero ito, may nagsalita naman ho itong si Senator Robin Padilla. Kaugnay diyan sa mga nangyaring pag-uusap sa Senado, yung pinatawag si Torre, yung mga nasa gabinete, yung mga nagsabwatan para maipadala sa Netherlands itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. O hindi nagsabuatan. Ay baka yun lang marinig yun. Baka sabihin la fake news yun kasi wala naman nagsabuatan. Nagtulungan. Ayan. Yung mga ahensyang nagtulungan, talagang todo coordination sila. Kada hakbang na gagawin nila dyan sa pagpapalipad na yan kay Tatay Digong mula sa Pilipinas papuntang Netherlands. Pakinggan natin ang mga punto de vista netong si Senator Robin Padilla. Diba? Mas mabisa kung nandun siya, no? Sa tingin nyo ba, ano ba? Mas okay ba kung kinumpronta niya itong si Torre at sinabi niya, ikaw Torre ha, sumusobra ka na. Diba? Yung tipong di ka na naawa, 8 years old. Kakalad ka rin mo. Mas mabisa sana yung tipong pagka-tigas nitong si Senator Robin. Hindi, ano lang, kumaga, yun din kasi nababasa natin eh, sa social media. Anyway, nandiyan din si Senator Robin para makipag-ugnayan dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ano ang magiging kahahantungan ng kampanya ng PDP Laban. Ito na, pakinggan natin. May kanya-kanyang opinion. May kanya-kanyang naratibo. Yan ang pinag-aralan ng mga abogado, guluhin yung mga simpleng bagay. Ano to? Mapambira talaga to si Senator Robin. Di ba mas okay sana yung tipong mas narinig ng mas maraming Pilipino. Ilan lang naman rich natin. Maabot ng 500,000, 600,000, 200,000. Pero pagka ito mga ganitong klaseng litanya lumabas sa Senado, naku, malaking ano ho yan. Tama naman ho yung sinasabi nito si Senator Robin eh. Ito yung gawain ng mga abogado eh. Yung tipong simpleng bagay ginagawang komplikado. Sinasabi, wala nang mas tataas pa sa saligang batas. At yung karapatan na nakalagay sa saligang batas ng bawat Pilipino, hindi presidente Pilipino, dapat galangin at respetuhin. Di ho natin malaman kung anong nangyari dito sa mga opisyal natin. Ay pinagtatawanan tayo sa buong Southeast Asia, sa buong mundo, pinamigay nila presidente nila mga ogang mga Pilipino. Masakit man nung sabihin kahit tayo taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagka lumabas tayo ng Pilipinas, pagka nakita kanila Pilipino, ang paningin sa'yo, ogag. Kasi yung bansa nyo, hindi man lamang pinotektahan yung isang tao na talagang pinagtanggol o sinubukang baguhin, naglingkod sa sambayan ng Pilipino sa inyong bansa. Kung meron man siyang nagawa, dilitisin niyo sa bansa ninyo. Ganun na kayo kainutil. Diba? Kahit na tayo taga-suporta ni Tatay Digong, kung tingnan tayo ng ibang mga lahi, ganun na lamang, dinaig pa kayo ng Timor-Leste.
Kontakin nyo, kababayan nyo na yung nasasaktal doon pero binibigyan siya ng due process. Ine-exhaust muna lahat ng legal option para sa kanyang pagpapauwi kasi merong request eh. Kesyo ito daw Timor-Leste masyado pang immature ang kanilang justice system. So ito ba ang kung tawagin maturity ho ba to? Kay Boying Raymond dyan, anak ng tao, ano nangyayari sa ano natin? Ito bang ano natin? Ito bang justice system natin? Ito ba ang definition ng isang mature na justice system? Yung ipamigay ang former president at hindi kayang litisyan sa sarili niyang bansa. Anak ng tao, kapamilya. Isa lang ang masasabi ko at isa lang ang totoo. Ang totoo dyan, bakit nandito si Mayor? Yo! Meron naman Totoo tayong yan. batas sa Pilipinas. Yun lamang po ang punto. Kaya saan pa pumunta yung hearing na yan? Diyan po sa aming himpilan, sa aming bulwagan. Isa lang po ang totoo. Bakit nandito si Mayor? Yo! Opo, yun lang po ang atin pong kini-question. Meron po tayong korte sa Pilipinas. Kasi pagka pinag-usapan po natin ang opinion ng mga abogado, walang pupuntahan. Doon lang po tayo sa katotohanan. Meron tayong bansa. Kung meron mang kasalanan si Mayor, doon dapat siya nililitis. Hindi po dito. Hindi po tayo nasa ilalim ng mga banyaga. Matagal na po tayong may kalayaan. Kaya sana po, maintindihan po nating lahat, ano man ang inyong politika, ano man ang inyong naratibo, ano man ang inyong kulay. Isa lang po ang katotohanan. Tayo po ay may soberenya. Dapat ang lumilitis sa Pilipino, kapwa Pilipino. Yun lang. Correct! Yun lang naman ho yun. Yun lang yun. Yun lang Hindi yun. kasi yung pinaniniwalaan natin, magiging issue pa yan eh. Mag-create ka pa ulit ng panibagong kaguluhan. Ayaw natin ng kaguluhan. Doon tayo sa totoo. Huwag natin alisin doon. Pagka nilihis natin kasi, opinion nito, opinion ni ganon, opinion sinabi nito, sinabi nito. Lahat ng opinion ngayon, wala nang saysay kasi nandito na si Mayor. Isa lang ang totoo uli. Pili na natin si Mayor. Isa lang, yun lang po. Yun lang talaga mga kababayan. Ang panawagan at hinaing ng sambay ng Pilipino ngayong mga panahon na to, iuwi itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto ho, rekta ho tayo. Nako, ito na nga ba sinasabi natin? Ito yung kumbaga, ito kaya kung tawagin ho natin ito, the master plan. Yan. Oh, ano sabi nitong nag-usap tong dalawang itong dalawang unggoy na to nag-usap ito Ganito gawin mo, Amy. Patawag ka ng hearing sa Senado. Kunin mo ang simpatsya ng mga DDS. Tapos ako naman, bilang isinama kita dyan sa alyansa ng mga mambubudol, ang gagawin ko dito, Marcos keep sister in Alliances Cavite, Sortis. Amy Marcos. Amy says, okay. Diba? So, yung ang tawag dito, yung strategy. Kasi di na pumapasok yan si Amy sa Magic 12 Hindi na pumapasok. Kailangan niya ho ang boto ninyo. Kailangan niya ho ang boto ninyo. Okay, maraming salamat doon sa nangyaring hearing kasi kahit ano pa nangyari dyan, kahit ano pa napag-usapan, naging resulta, wala naman napanagot, walang may kasalanan, lahat sila tama ginawa nila. Kahit pa paano okay pa rin kasi nakita ng ating mga kababayan yung pang-aabusong ginawa ng administrasyon. At doon sa bahagi na yun, maraming salamat. Pero dito sa galaw ng kapatid nitong si Amy Marcos na si Marcos Jr., pinapakita niya na tipong okay medyo di ka na pumapasok sa survey kasi dati medyo nagna-number 13, number 12 ka. Noong medyo malapit ka pa kay Nadigong. So ang gagawin natin ngayon, dahil nga kilala ka bilang mangga, gigitna ka na. Pakita mo sa mga taga-suporto ni Digong, dito ka, nasa gitna ka. At dito naman, basta ako dito sa mga loyalista, Ilocano ka day, Ilocano ka. Tutulungan ka ng mga kababayan natin. Nasa sa inyo na ho yan mga kababayan kung paano nyo basahin. Pero ang sigurado ho natin dito, meron hong gustong
maging mamangka sa tatlong ilog. Diba? Marami hong gustong gawin itong si Senator Amy Marcos na kung saan ang nakikita natin talagang yung pag-uusap sa pagitan nitong si Amy, nitong si Marcos Jr., mga alyansa at kung anong gagawin sa kanyang kampanya. Dahil ngayong mga panahon na to, Madam, alam namin ang sitwasyon ng iyong standing mo sa senatorial election. Hindi ho kayo pumapasok. Kaya nga yun hubang ginawa nyo na yun ang motibasyon para mawin nyo, maibalik ang tiwala ng mga DDS sa inyo. Nasa sa inyo ho yun mga kababayan. Pero ang atin dito, masaya na ho tayo doon sa 10 ilinatag sa atin itong si Vice President Sara Duterte. At sa susunod na video natin, pag-uusapan ho natin yung mensahe nitong si VP. Masaya na ho tayo doon. Tayo ho'y talagang susuportahan natin yan. Mag-INC ho tayo, magba-block voting ho tayo. Yung 10 kandidatong isinusulong nitong si VP Sara, nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero dahil diyan sa pag-skip, sasagawa ng hearing, maibabalik na yung tiwala at isasama yan sa mga kandidato ni Tatay Digong, malayo pa ho mangyari yun. Siguro kung mapakontempt niya alinman sa mga gabinete nitong si Marcos Jr. at publicly sabihin niya na Marcos Jr. magpa-hair follicle test ka, siguro yon medyo pag-iisipan ko pa. Pag-iisipan pa siguro ng mga kasama natin. Ako personally, medyo pag-iisipan ko na yon. Pagka mismo siya, sinabi niya, Marcos Jr., kailangan mo na mag-order ko ng hair follicle test. Diba? Siguro doon, medyo pag-iisipan ko na. O di naman ho kaya, basta alin man doon sa mga kondisyon natin na yon, may mga contempt at dapat sabayan, may mga contempt sa gabinete sa susunod na hearing at hamunin niya ng hair follicle test itong si Marcos Jr. Doon, sa tingin ko, pag-iisipan ko na kung susuportahan ko yan si Amy Marcos. Ito mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Distress Mother. Alam ko naman ito lang hinihintay niyo na yung pakinggan yung ating mga masasabi natin dito sa video na to O iyarin lamang na hinihintay nyo ho yan. Umpisahan na ho natin tong video na to. Okay? Ayan, finally nalita po Distress natin Mother. siya. At Ganda ni Distress makakapanayam Mother, natin siya ngayon at siya na magkakwento sa panggigipit ng Marcos government at syempre ni Liza at ang kanyang ex. Hi Sheena, so thank you. Sheena, At si Ma'am Sheena. Ang ganda ni Ma'am Sheena. Finally nag-meet na tayo. Grabe, you know what, talagang from whistleblower Maganda si Ma'am na Sheena. concern sa iyong case Wow. o sa nangyari sa'yo. And we're here, we're together. So, kumusta ka naman dito sa Belgium? Oh, it's been a very long journey, challenging journey for me. Being here in Belgium is a miracle. For me, this is my second life and my children's life. We are protected here in Belgium. We are quite okay, very well, and we are integrating. My children have integrated as well to the school. Kailangan ko magsalita ng Tagalog. Yeah, sure. Yeah. Sige, madam, sige. Kasi dito sa Belgium, Wala ho tayong maraming dito segue Pakinggan ho natin yung tuloy-tuloy na paglalahad nitong si Distress Mother. Dito kay Binibining Maharlika. lahat ng mga tao, majority, lalo na sa Flemish area, the Dutch speaking, they all speak English and we communicate in English. But nag-aaral din ako ng Dutch. Mga anak ko, they speak very good in Dutch na, which I'm very happy. It distracts them through their education. So, Sheena, today, gusto ko ikaw yung magkwento sa ating mga kababayan kung ano yung nangyari sa'yo. Dahil may mga pinakita ako, mga videos kung paano kayo gipitin ng gobyerno ng Pilipinas doon sa Turkey through that fabricated documents or crime. Tama ba? So, pwede mong ikwento sa ating mga kababayan, paano ba talaga nagsimula itong
ginawa sa'yo ni Francis Chua, ang iyong former partner, at involved ang gobyerno, lalo na si Lisa Marcos Nako, at ang matindi Marcos to. administration? Alam nyo, pardon me pag may ilang moments na medyo iyak pa din ako hanggang ngayon. Kasi Sa itsura ba naman na yan ni Distress Mother talagang ano ho siya maganda ho ito siya. Wala pa tayo napag-usapan doon sa issue nitong si Distress Mother. Nakikita pa lang natin talaga sa tingin natin lapitin ho talaga to ng mga gwapings. Maganda ho si Distress Mother. Tuloy. of course, no, gusto natin mag-move on, no, mag-move forward, mag-build ng new life again. Pero minsan you are confronted of naaalala mo uli yung pangyayari. I think sa panahon ngayon, I'm emotionally ready na, psychologically ready na din. Patuloy pa din ang ating laban, no? So paano ba nagsimula ang lahat ng ito? Yeah. Yung ex-partner ko na si Francis Lloyd T. Chua, we've been together since 2009. Like any other relationship, may mga problema din sa relasyon. That's very private. Normally, we are very private persons, you know. Lagi ako logical and rational when it comes to, lalo na because I'm a mother of 4 children. Pero hindi kami kasal ni Francis legally, okay? But we work together in one company. I work for him sa construction. I help him because I'm an auditor and syempre Sa company. sa company, Francis yes, Lloyd yeah. T. Chua. Okay. Yeah, okay. So, anyway, ako personally, kaya ko naman i-set aside yung private issues namin ni Francis. Magampanan ko lang yung aking role as a mother, As a mother. bilang ina sa aking mga anak. Siyempre, as you can see, malaking kumpanya ang kay Francis. Malaki din at malawak din ang kanyang impluensya sa sistema natin sa Pilipinas. Ayokong galawin yan. Quiet lang talaga ako because I don't want to endanger my life at yung mga anak ko. Pero winawarn ko na yan si Francis dati-rati pa na i-stop na namin itong gantong business. No? When you say, sa stop na namin yung gantong business, ano bang business yon? Bakit kailangan i-stop if this is a legitimate business? Well, sa sistema natin sa Pilipinas, may mga bribery talaga. Okay? Nako. Kahit para sa akin, kahit sino man nga ang maupo, kahit matino nga ang maupo, galing from the driver and security guard, talagang talamak yung ating bribery. Yeah. Ganun ang sistema sa atin. I always say that sistema. And tsaka, it's tayo ordinary citizen, no? Bilang Pilipino, honestly, wala tayong magawa. Okay? No, kundi patuloy ang ating faith. Sana naman, no, na magkaroon tayo ng napaka strong Economy. economy at leader. Yeah. Sa totoo lang, if I have to be honest, at saka alam din ni Francis yan dati, during Duterte time, marami talagang takot, lalo na yung gumagawa ng mali. Yes. Grabe, oh. Hindi ko lang sabihin. Matindi ho yan, ha? So, yung business ni Francis na kapart ka before, involved sa bribery, pag-bribe sa mga government officials and contractors, something like that? Yes. Well, as I'm working to his company, nakikita namin ang sistema. Wala kaming choice, yeah, or si Francis, kundi gampanan ang sistema. Otherwise, hindi kami
maka-receive ng projects, no? Or hindi siya makipag-deal. Ganun ang laro sa sistema. You really Okay. have to pay or meron talagang mga certain commissions from any level of in the politics, in fact. Yes. So, for me, as ordinary citizen, natatakot ako. Okay? Natatakot ako kasi, ano ba ang laban ko? Oy, hindi kaya ako tulad sa kanila. Bisaya ko, no? I try to speak Tagalog. Yeah, no? I can speak Bisaya. Yeah, It's okay. oo. Kanang adlok kaayo jud ko sa tanan. Giingnan na nako siya, pero ingon siya nako, we will stop na daw 2017 Yung illegal business. sa construction, kasi Construction. heavily dealing with the government projects. So okay, but I told him, no, katong nagbulag na mi, I remember 2016 I went to psychologist kay kanam gikulata man ko ana niya 2016. That was sinulog in January. Kanang kuha na si Francis, gabi ka siloso na siya kanang bisag unsa na lang, like ako magani na siyang gider nga ako pa nimo mag-hire kag somebody nga mag-follow jud na ako bisag asa kay you know ang answer pikat lang jud, no, kaya wala jud kay makuha sa ako. Yeah. Okay, you know. So anyway, so nahitabo ng 2016 panggigipit ni Francis sa ako, and my children was only 2, 3, 4 and 6 years old at that time. And then gamay pa kayo akong anak ato 2 years old pa jud. So I have to prioritize my children. And pero gi-try na ko work out ang among relasyon for 1 year, right? Kani private na niya. Yeah. To 1 year, 2016. But after the 1 year of therapy, na-realize na ako nga dili ko responsible to change him. And na-realize na ako na nga ang true love jud ay nako akong mga anak. And sa kang Francis, di jud na nako siya ma-change. Wala niya gitupad ang iyang promise nga 2017 i-stop na namo ang Yung mga ang private business. business, Oo. So kanang kay hadlok baya ko kay yes, dagan na ba kay balita, you know. Yeah. We are not legally married normally, di ko mahadlok, no, but still kay aga-work ko sa iyang company, no. And then I told him na magbuwag na mi 2017 because okay, this is very private already. Nga kanang it's not right, it's not fair nga kanang dili na nako siya love. Okay. And then mag-continue gyapon na ang relationship, but he said to me, no, your love will come back. Nahadlok na sad ko. Nahadlok na sad ko kay basig makulatahan na sad ko, magsige ko og refuse. Yeah. So magsige ko pray, mag-hope nga may tang makakita na siya laing babae o nga ma-in love siya sa laing babae. And in fact, niabot pa gani ang point nga nitabang na gani ko og pangita og candidate for him. Oo, para maka-move on gani siya. Pero okay, we are adults. This is our decision. Being as a parent is another dimension of our role in our life as a parent and as a partner, intimate partner, no? And even as a business person, you are also different. You play a certain role. Yes, yeah, as a businesswoman, as a mother, as an intimate partner, and even as a child. Okay, but